Bakit L over 2? Kasi pag equal spacing, ang maximum side, ang sag mo ay sa kalahati. Sa gitna. So, ang mangyayari dyan, yung aking S or yung aking Y max would be WL squared over 8. O yan, yan yung dahilan kung bakit ang formula mo ay WL squared over 18. Okay. Now, ito, hanggang dito, tawag natin length of your conductor. Hindi yan yung total length. Ay, hindi yan yung span. Ito yung span natin. Ito ay length of conductor. Wala ka naman nakitang kable sa labas, ha? Straight, di ba? Kumbaga naka-sag yun. So, ano yung formula natin ng length of conductor? Length plus W squared. Pagkatukang kayo natin. L plus weight squared. L plus A Weight squared. Two ba? Or 3? Ay, po ba yun? Sa length of line yung weight span? Yung length po ba na? Yan. Hindi tayo tension, kinukuha natin yung maximum sag. Teka, hindi kasi pwedeng buksan sabay eh. W squared. 24D squared. W squared. W squared. ating length. O, pag tension, paano mo kunin yung tension? Tension tayo. Wala. Given ang tension. Pero wala may mga square yung tension. Meron sa libre na kaya nga, given yung tension, ang tension natin is pwedeng naka-density. Density, di ba? Kasi anong unit ng tension mo? Kilogram. So, ibig sabihin, dapat ang value mo kilogram. Pero karaniwan kasi, kung walang naka-given, pwede mo sabihin weight of conductor na naka-kilogram per meter, di ba? Ito times mo sa gravity. Sa distance or sa length para maging tension na. So regardless, unit conversion lang yan. Kailangan nyo lang tandaan na ang tension, ito na lang. Ang unit ng tension ay kilogram. Ang unit nito ay M, meters. Ang unit nito ay kilogram per meter. Para ang matira ay meter. Okay. So yun lang yung kailangan. O yan, equal spacing, parabolic. O, palitan na natin. Ha? Kakasabi ko lang kanina po, sir. Wala po yung 24. May square ba ito? O wala? Pwede natin i-check kung tama. Ano yung unit nito? Kilogram squared per meter squared. Anong unit nito? Meter square. Meter cube.
unit na to? kg. Length to. O, magka-cancel to, magiging meter, may kilogram. So, dapat squared to. Kasi kg squared yan. Kasi meter to, para maging meter yun. Okay. So, huwag nyo kalimutan talaga yung 24. Okay, balikan na natin to. Unequal spacing. Pag kinuha natin dito yung S1 natin, ang kinukuha mo naman dito yung aking S2, di ba? Ibig sabihin, pag S1 to, i-base natin kung saan dito, tawag natin dyan ay X1, ang tawag natin dito ay X2. Kaya magkakaroon tayo ng formula ng X1 saka X2 na L over 2, L over 2. Ito ay minus, ito ay plus. Ano yung nasa taas? High tension over weight. Okay, bakit ganyan yung unit? Bakit ganyan? Kilogram to, meter to, meter to, kilogram per meter to, ito ay kilogram. Okay? Para matira ay meter. Okay. Ano pa ba yung kailangan nyo tandaan? Yung formula ng S1 saka S2. So, W x1 squared over 2a W x2 squared over. Okay. Now, itong weight na pinag-usapan natin, weight lang. Ngayon, dadagdagan na natin. Yung aking conductor, merong yellow, yan. So, pag nagkaroon ka ng yellow, ayun na yun. Yung tinatawag nating thickness dito, diameter, saka thickness. So, ang weight of conductor natin, or ang weight natin would be weight ng conductor plus weight ng ice. Nagkaroon ka ng weight ng ice. Wherein, pag ginawa natin yun, ito yun. 920 times 580 plus T. Kasi, consider natin na may T ka sa gilid, both sides. So, 2T yun. Tapos, spinner mo. Bakit natin spinner? Kasi ang kinuha mo is yung area mismo, diba? Ano ba yung area ng circle natin dito? D plus 2T, diba? So, D plus 2T. Ano ba formula mo na? Ano ba ang area ng circle mo? Pi D squared over 4. So, magiging pi over 4. Ano yung nasa loob? Ano yung T mo? Magiging 2T plus D equal to T squared. O, squared mo ang 2T plus T. So, ano yung formula nyo? Yun na yung buong area. Pero kung kinukuha mo lang yung ice, syempre, kukunin mo yung minus T squared. T plus 2T squared. Ito, buong area. Itong T squared na to, ayun to. Yung sa loob lang na below. Ito, balikan lang natin. Geometry. Analytic geometry. Diba? So, kinuha mo lang yung area outside yung circle. Kaya magiging ganito, 5 over 4. So, yung area na yan, yun yung papalit mo dito sa weight of ice, di ba? So, weight of ice equal to, ano ba nakalagay? 5 over 4. Anong unit niyan? Naka-meter squared. So, paano mo tatanggalin yung meter squared? Paano tatanggalin yan? So, times ko saan siya? Para maging weight. Ano
Ano ba ang formula ng density? Mass over volume. So that is kilogram per meter cube. O, kaya mo tinimes tong buong to ng density. Kasi ang formula natin, ito ay naka-meter squared. So, ito times ko siya sa kilogram per meter cube. Parang sagot ko ay naka-kilogram per meter. Okay. So, mangyari, yung weight niyan, i-add ko sa weight ng conductor. Yun na yung aking weight na to. Okay. Pero, yung aking conductor, may hangin. So, kailangan natin malaman yung weight of wind. Okay. Sa wind, ano ang given natin pag wind? Okay, ang wind mo, karaniwan, ang binibigay na value na is naka-kilogram per meter. Kung hindi man, i-convert ko lahat ng binigay niya into kilogram per meter. But take note, magkabalitan sila ng direction. Yung direction ng weight of ice sa conductor ay pababa. That is due to gravity. Ang weight of wind is right or left. So, magkakaroon tayo ng force triangle. Balikan natin yung inyong ano yung binabalikan natin dito? Anong course to? Physics pa rin, di ba? So, kunin natin yung total weight. So, ano yung total weight? Gagamit ka ng Pythagorean. So, total weight, square root of weight of conductor plus weight of ice squared plus weight of wind squared. And, eto, ipapalit ko lang sa W dito. So, ibig sa W lang siya, meron ka na conductor. May total weight ka na. Yun lang yung dinagdag mo. Yun lang yung effect ng ice sa wind sa sun reflection. Mayroong analysis ko pa rin. Yun pa rin. Okay? So, lagyan natin yung example. Hindi ko alam kung anong item kayo natapos eh. Hindi na sagutan na tayo kahit isa. Wala pa. Okay, number 1. Ito yung sa part ng wind effect ng ice sa wind. Transmission line nasa span of 200 meters between level support. The conductor has a cross-sectional area of 1.29 cm squared, weighs 170 kg per kilometer, and has a braking stress of 4,218 kg per cm squared. Calculate the sum for a factor of safety of 5, allowing a wind pressure of 122 kg per meter squared of projected area, and what is the vertical sum? Okay, magkakaroon lang tayong changes dito kasi magkakaroon ka ng vertical sum. Bakit ka magkakaroon ng vertical sum? Kasi meron kang wind. Yung conductor mo ay hindi lang naka-straight. Magalaw-galaw na. Napo-consider natin siya mamaya. So, sinabi naman, level support. So, pag ginawa natin level support yan, parehas lang ang height. And this one is 200 meters. So, meron tayong makukuha. Yung makukuha natin muna is yung vertical sag. Yung aking slant sag. Tapos iba pa yung vertical sag. So, take note. Slant sag yung makukuha natin muna bago yung vertical sag. Okay. So, kunin muna natin yung aking weight ng wind. So, ano yung aking weight ng wind? Meron akong given na pressure, 122 kg per meter squared. So, para matanggal yan, times ko ng meter. So, meron akong cross-sectional area ko na 1.29 cm squared. So, kailangan kong kunin yung diameter ng conductor. So, area of conductor is 1.29 cm squared is equal to pi
d squared over 4. So, ilan yung aking diameter ng conductor? Ha? Pwede naman. Kung gusto nyo ng meter na kagad. Ano yan? CM? Yan, 1.2816. Guyamit na to ha. Tama ba? Okay. Nakamit na tayo ha. So, times ko na 1.2816 CM over 100. Ilan yung weight of wind? Kilogram. Weight of wind. Punta tayo sa weight ng conductor. 1,170 kilogram per kilometer. So, gagawin ko, times ko sa, for every 1 kilometer, meron akong 1,000 meter. 1.170 kilogram. Then, tuwing natin total weight. Square root ng weight of wind squared plus weight of conductor squared. CM. Oh, divide mo 100 para maging meter. Iba dapat times 100. Ha? Gagawin pa meter rin siya, sir? Yung 1 meter is equals to 100. Diba? 1.9529. Diba for every 1 meter, you have 100 CM. Eh, nakasilip tayo sa kung paano gagawin yung meter yun. Dito kasi dito sa Para sa inyo. 1.9529. Kilogram per meter. Okay, punta tayo sa tension. Ano yung given to tension? 4 to 1/8 kilogram per cm squared. Kailangan ko tanggalin to. So, times ko siya sa area. Area ng conductor. 5.4 kilogram. Okay. So, meron na tayo yan. So, pwede ko na makuha yung tinatawag kong slant sag. Ano kayo nagsasabi sa akin eh? Ang gagamitin nyo ito ha. 5.4 Short na? Alpha, tama ba? Okay, so kung yun yung slant sag. Yung slant sag natin is W total. L squared natin is 2
200 over A times tension. Pero, bago nyo i-solve, may sinabi siyang factor of safety na 5. So, kailangan ito ay maging T over 5. Siyempre, para mas safe. Kasi pag ginamit ko yung exact na value, what if mas mataas yung pressure, yung tension na nakapagay sa kanya? 8.97. Mas madaling masisira yung 8.97. gamit. 8.97. 97.27. meter. Pero yung 8.9727 meter is yung slant sod, hindi yung vertical. So, balikan natin So, ito yung aking vertical sod. Ito yung aking slant sod. Ito, hindi ko alam. Basta meron yan. Okay. Yung triangle na yan is the same do sa triangle natin isa. Ito yung aking weight ng conductor. Ito yung aking weight na link. Ito yung aking total weight. Ano yung NDPS? Parehas yan na right triangle, di ba? So, pwede lang sabihin na yung angle dito is the same as yung angle dito. So, paano ko makukuha itong part na to? Eh, the weight of conductor is equal to opposite yun, di ba? Total weight sin theta. Ano ba? Okay. Ano ba yung sin ko? Yung sin theta ko ay equal saan? Opposite over hypotenuse. Tama ba? Okay. Since tama yan, so ano na yung aking vertical sod? Slant times weight of conductor over total weight. Meters. Yan yung aking vertical. May tanong mo. May tanong ka. Ha? Hindi, itong vertical sod, yun yung pag yung kable mo nasa gitna. Eh, di ba umahangin yan? So, syempre pag umahangin, nag-move yun. So, pwede ang nakuha mong sag is yun nandito. Mas mataas yung sag yun nandito kaysa yung nasa gitna. 5.375. Okay, may tanong? Aaron, may tanong? Okay ka naman? Ba't kukunin mo resulta sa? Palagi mas mataas yung slant sod. Yung pag imposible naman kasi na mas mababa yun. Ito na lang. Meron ka dyan. Ito yung ano mo. Ano yung mas mahaba dyan? Siyempre, itong itim. Assuming na pareha sila ng gitna. Tinabuhan yan. Palagi mas malaki yung slant sod mo kaysa sa vertical. 5.3. Ulitin natin para mas makita. Number 2. Kung baga sir, lagi na parang minus lagi mo. Ano? Number 2, ano
span of 150 meters between level support. The conductor has a cross-sectional area of 2 cm squared. The tension in the conductor is 2,000 kg. If the specific gravity of the conductor material is 9.9 gram per cm cube, and wind pressure is 1.5 kg per meter, calculate the sag and what is the vertical sag. Same diagram as in kanino. Meters. Ito yung vertical sag. Ito yung slant sag. So meron tayong tension 2,000 kilograms. Weight ng wing meron na tayo 1.5 kilogram per meter. Yung conductor na lang yung wala. Yung weight ng conductor na 9.9 gram per cm cube. Sa kwenta times sa area. 2 cm squared para maging gram per centimeter. O, tapos simplify natin. For every 1 kilogram, you have 1,000 grams. And for every 100 cm, you have 1 meter. Ilan yung aking conductor weight? Unit conversion lang tayo, ha? 1.98 kilogram per meter. So, ano yung total weight? Square root na weight of conductor squared plus weight of wing squared. Meron na ako weight ng wind, saka weight of conductor, saka total weight. Okay na tayo. So, balikan na natin ulit. Balik tayo sa formula ng slant sag. So, that would be total weight square hindi pala, total weight lang, times 150 square over 80. So, ilan yung slant sag natin? 3.493. Ha? Wala kang nakalagay na safety factor, kaya 2,000 na. Kahit anong value yan, okay lang. Pero may standard yan. So, ang nakakalam ng mga safety factor or factor of safety is civil na yan. Kasi structural yan. So, pwede kayong magtanong sa kanila kung ano yung safety factor na kino-consider pag sa transmission line or sa transmission tower. So, in any case, ano sa tanda dito? 3.4931. So, pwede natin yung vertical sag. Weight of conductor over total weight. Hindi naman magpapaki yan. Kung ano yung kailangan ko dito, ganun ulit dyan. So, ilan to? 2.78. Divide yung CM sa CM. Kaya nilagay ko na ng meter. Para siya sabi 1 meter is 100. Sorry, second. Sa times 1 hour. So, 2.7844. Yan yung aming vertical sag. Number 3.
150 meters, level support, cross-sectional area is 2, ultimate strength is 5,000 kg per cm squared, specific gravity is 8.9, wind pressure is 1.5 kg per meter length. So, ihanap ko yung sun at the center of the conductor, the factor of safety is 5. So, kagaya pa rin ng number 1 saka number 2. So, kunin natin yung tension. O, paano natin tatanggalin yung cm squared? Okay, punta tayo ng weight of conductor. Ano yung 8.9 specific gravity? Ano ba ang unit ng specific gravity? Wala, di ba? Paano magkaka-unit to? Times ko na density. Anong density ang gagamitin natin? Yung density ng water. Di ba? Kaya ka tayo may specific gravity. Yung specific gravity, yung minimultiply sa density of water para makuha mo yung density ng material na yun. So, ito times ko to ng 1,000 kilogram per meter. 10 kilogram per meter cube. Then, times ko siya saan? Area. Ang area natin, 2 cm squared. Then, for every 1 meter squared, you have 100 cm. Kailangan naka-squared yung 100 cm, hindi yung unit lang. So, ilan to? Kilogram per meter. Okay, may weight na tayo ng conductor. So, weight ng queen natin, walang problema as is lang. So, kunin natin total weight. Square root ng weight of conductor squared plus weight of queen squared. 2.30 kilogram per meter. Dapat 2.3. Ano ba talaga? 2.377. Ay, galit daw si Lars sa'yo, pre. Tama ito. Okay. Total weight, 150 squared over 8. Yung tension, divide ko na 5. Three point 3.273. So, vertical side, weight of conductor over total weight. Okay, may tanong sa 1, 2, 3. Wala pa? Palagi kong kinukuha vertical. Hindi ko pwede kunin yung slant side kasi hindi yung total circle kasi may harap yun.
Parang sinabi natin, may kable ako, yung kable ko, di makasleg pag nakaslat sa pagkakashotal. Ayun, bakit mo na? Number 4. Wala lagyan. Okay, number 4. Dinagdagan natin ng density ng yeso. So, the effective diameter of a line is 1.96 cm and it weighs 90 kg per 100 meter length. What would be the additional loading due to ice of a radial thickness of 1.25 cm and a horizontal wind pressure of 30 kg per meter squared of projected area? Also find the total weight per meter run of the line and the density of ice is 920. So, pabalikan natin ito, kailangan pupunin yung weight of ice. So, para magawa natin yun, kunin muna natin yung weight ng conductor. So, ano ba yung weight ng conductor ko? May even na, 90 kg per 100 meter. 90 or 0.9 kg per meter. Kaya tayo dyan. Okay. Yung next natin is yung aking weight ng ice. Para makuha ko yung weight ng ice, ito yung gagawin natin yung formula. Weight of ice or pi over 4 times diameter. Ano yung diameter ko? 1.96 plus 2 times thickness. Ano yung thickness natin? 1.25. Naka-squared yan, di ba? Minus 1.96 squared. Okay. Ito ay yung area ng ice natin. Ito times ko saan? Density. 920 kg per meter cube. Okay. Wala tayong problema dito. Huwag nyo muna i-add. Kasi makuha nyo sa dito ay cm. Ito ay meter cube. So, kailangan ko i-times na for every 1 meter squared, you have 100 cm squared. Para maging meter to. Okay. So, ilan yung sagot natin? 150. Dito siya. So, 1 over 100. Ay, square. 100. 1.1597 kilogram per meter. So, yan yung weight ng ice. Okay, put tayo sa weight ng wind. Ano yung weight ng wind? Meron tayong 30 kg per meter squared. Paano ko tatanggalin yung meter squared? The times ko na diameter, which is equal to 1.96 plus 2 times 1.25 divided by 100. Segi, okay na ba yan? Divided by 100? Ito mali? Sige, check nyo lang muna. Pares tayo. Bakit may plus po, sir? Times 2, kasi di ba ang conductor mo? Ito ay 80 ba? Ah, okay. Ano to?
Pinagsama na po, sir. Tama ba to? sir. Ano yung weight ng wing? 6,000 alas na. Kaya mo na rin. Sir, sa mga ceiling pencil, sa kaya mo Kaya natin divide ito ng 100 para maging meter. Malinaw sa inyo. 1.33. 1.338. 1.3. Wala na kasunod. Kilogram per meter. So, ano yung aking total weight? Square root ng weight of conductor plus weight of ice squared plus weight of wind squared. Kumain pa ba dyan sa arithmetical sa? Hindi naman hinanap sa number 4, di ba? Ito yung additional loading due to ice. Pwede makukuha natin yung total weight. Sir, ba yung weight of weight? Dali na rin sa bayagan. Bye. Oo. Hindi ka sa amin, hindi siya naman. 2.4561, sir. So, 2.4561. Kilogram per meter. Okay, may questions. Ayan. Ayan lang yung nadagdag sa formula nyo. Yung pagkuha lang ng total weight. So, kung paano pa rin kayo mag-sag tension dati, ganun pa rin. At ang bago lang is yung W, composed na ng tatlo. Conductor, ice, saka weight. Sige, kopyahin nyo muna natin. Sasagutan ko yung 5 and 6. Tapos, sasagutan ni Alpha yung 7. Sasagutan ni Alias yung